Din, mukha ba mauubos ko yan? Ganun ba katakon tingin niya sa akin? Dahil sa itsura niya, di ko napigilan magtanong. San ka galing? Nagsalubong ang makakapal niyang kilay nang harapin ako hawak-hawak ang panyo na ipinunat niya sa mukha. You said you want me to pick a mango for you. Oo nga. Abang ang labi kong tumango. Huwag mong sabihin kayang ganyan na itsura mo dahil sa Pangasinan ka pa pumunta. That's so funny. That's not. Dumilim ang mukha niya kaya't nawala ang tawa ko sa mukha. Is he serious? Sleep and eat toast tomorrow? Yeah. Napasulyap siya sa matipuno na niyang dibdib. Bagyang nakikita dahil sa basang polo. Kakamadali niya ay hindi man lang siya nakapagbihis. Iniwas kong tingin ko sa kanya at nakahigang muli sa kama. Bakit kailangan mong magmadali? Mukha ka pa namang sensitive na diamond. Mamaya magkasakit ka pa dahil sa akin. Mahinang bulong ko pero tingin ko narinig naman niya. But didn't you said you want it right now? Tumagilid ako na higa. Thanks. Kahit naman papano may konsensya din ako tulad ng isang hayop dyan. Kinabukasan wala na siya sa tabi ko pero maraming mangga sa tabi kong nabalatan na. May asin at bagoong din doon. Pero mas gusto ko ang toyo kaya uutusan ko ulit si Monreal mamaya. Panay lang ngata at nguya ko ng mangga hanggang sa maubos ko ang manggang nabalatan na. Mga 6 yun. Wala namang kutsilo doon kaya't gusto ko sana tawagin si Mr. Kim para humingi ng tulong. Kapag wala kasi ang balon na si Montreal, palaging nasa labas si Mr. Kim. Minsan tingin ko nga hindi na makatarungan ang pagturing ni Blake sa mga tauhan niya. Nagulat ako nang bumukas biglaan ang pintuan ng kwarto. Pumasok doon si Mr. Kim. Miss Guevara. Mangyak-ngyak si Mr. Kim at kulang na lang lumukod sa harapan ko. Anong nangyayari? Maawa ka, Miss Guevara? Anong ginawa ko? Bumaba ako ng kama, inalalayan si Mr. Kim. Pansin kong may maliit din siyang pasa sa gilid ng labi, kaya baka ano nang nangyari sa kanya. Mr. Kim? Pareho kaming napatalon sa gulat nang marinig ang malamig na boses na yon. Mas nakakatakot ang mukha niya may ngiti kaysa sa usual niyang itsura, kaya napatingin ako kay Mr. Kim dali-daling tumayo, muntik pang mapatid at nagtago sa likod ko. Hoy! Mr. Kim! Huwag mo naman akong gawing shield. Boss! Anong ginawa mo kay Mr. Kim? Natawa siya na mahina. Huwag mo akong akusahan, Ella. We're just doing some sparring. Sparring? Tinignan niya mukha ni Mr. Kim na nagkukulay ube na, hanggang makarinig kami ng sunod-sunod na yabag. Maya-maya pa'y nakita ko ng 3 sa mga bodyguards ni Blake. Ang lahat sa kanila may pasa o di kaya sugat. Miss Guevara, nagmamakaawa kami. Huwag mo na siyang pahirapan at inisin. Ani Mr. Kim nang tinutukoy ay si Blake. Lumuhod din 3 pang bodyguard sa tila Diyos ako. Sinasambat pa na yung tawag na Miss Guevara. Kinilabutan ako, tinignan na masama si Blake. Pero wala ang tingin niya. Bakit nandito kayong lahat? Stop stressing her. Get out and do your jobs properly. Anitong may demonyong ngisi sa labi. What are you doing to your own people? Galit na siyang tinignan. Nakibit balikat lang ang hayop. Just practicing. You think this woman can help you? Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Dream on. Now get back inside my sparring area. Miss Guevara. Naramdaman ko ang nagmamakaawang tingin at kapit ni Mr. Kim sa akin. Don't touch her. Napaigtad kaming pareho ni Mr. Kim sa sigaw niya. Tila naman napapasang lumayo si Mr. Kim ngunit naroon pa rin ang pagsusumamo nito sa mata. Tinignan ko si Blake. Ouch! Pinikit ko na mariin ang mata ko at unti-unti naupo sa kama, hawak-hawak ang tiyan. Nakita kong natigilan silang lahat. Sumama lalong tingin ni Blake na agad lumapit sa tabi ko. What is it? Stress? Narinig kong pagbuntong hininga niya bago paalisin sila ni Mr. Kim at pabalikin ang mga to sa kumpanya ni Blake na nakabase dito sa Pilipinas. Itigil mo yung ginagawa mo sa mga tauhan mo at baka maging maayos ng kalagayan ko. Nakangwi kong aniya. Tinaasan naman niya ako ng kilay. Oh? At anong koneksyon ng mga yon sa pagka-stress mo? Lumayo ako sa kanya at ininat ang katawan ko bago muling mahiga at pumasok sa kumot ng kama. Maybe because masyado lang maawain ang puso ko at anak ko? Hinimas ko ang tiyan ko at saka ako nginitian. Now you go and get me some soy sauce. Your acting is so bad. Don't do it again. Nganisihan ko lamang siya. Hindi ako umacting, so now get me some toyo. Pero di pa rin siya gumagalaw at nagwapang maupo sa upuan. Tinuro niyang ulo ko. May toyo ka naman na. Kuhain mo na lang yang sayo. Nanigas ang ngiti ko sa labi.
Mas maramit mas malakas ang sayo, ba't di na lang yan i-offer mo? Natigilan siya, tiniliman ako ng tingin bago tumayo. I am not your maid. I'm not your maid pero palabas na ng pinto? Inimas ko tiyan ko pagkaalis niya at bumulong. Sana hindi mo mamanang kabaliwan ng ama mo, pero kung itsura lang basihan? Tinignan ni Ella ang sarili sa salamin. Ngayon niya natitigan na maayos ang refleksyon niya. Ang haggard niya sobra. May eye bag sa naglalakihan. Marami ring malilit na sugat sa leeg, kamay at bisig. Namumulang iba ngunit magaling naman na. Hinaplos niya ang buhok dahil tila naging dry yon. Sinabi ng doktor karaniwan lang daw ang mga bagay na ganito sa mga taong nagdadalang tao. Lumabas si Ella sa banyo at muling tinungong higaan. Napatitig siya sa kawalan habang nag-iisip kung ano bang dapat niyang gawin pagkatapos niyang lumabas ng ospital. Huling araw na rin kasi niya dito. Stable at maayos naman na ang lagay niya. Biglang pumasok sa isip niya ang itsura ni Blake kaya't natigilan siya bago pinilig ang ulo para lisin ang kung anong naiisip niya. Para naman yun napasok dito? Ella! Nagulat si Ella nang kumalabog ang pinto pabukas. Bumungad sa kanya ang mga kaibigang papasok, sina Elena, Igan at si Yana. Yana, anong ginagawa mo dito? Kakabalik ko lang sa Pinas. Isa pa, kailangan pa ba na dahilan para bumalik at makita ko kayo? Aniya. Yana, isang businesswoman tulad ni Ella. Kasama rin nila ng senior high school. Kaso umalis din ng babae papuntang Canada pagkatapos ng college. Kulay tsokolate ang buhok nitong wavy na hanggang balikat. Maputing balat at malit na heart-shaped na mukha. Kasing tangkad din to ni Ella na nasa 5'8" ang height. Niyakap siya ni Yana. Sunod ay si Morgan at pampahuli ay si Ellen. Naiiritang napalayo si Ella. Ano bang meron? Di pa naman ako mamamatay ah. Girl, nag-aalala lang kami sa'yo. Irap ni Elena. Ngumiti naman si Igan. Are you okay? Tumango si Ella. I'm already fine. Kinuwento sa akin kasi ni Ellen ang nangyari. Ani Yana. Kinuwento niya agad? Tinignan ni Ella si Ellen kaya't nagpisay ng kaibigan niya. Teka, paano pa lang nandito at nakapasok kayo? Takang tanong ni Ella. Imposibleng walang Montreal na nakabantay sa labas. Pinayagan kami ni Mr. Montreal, be? Si Morrigan ang sumagot. Hindi na lamang siya nagtanong pa. Mapilit ang mga to kaya't kinuwento na lang niya ang nangyari sa maladventurous niyang buhay nitong mga nakarang araw. Siyempre, may konting bawas iyon, kaya baka nagtulungan silang sabunutan ng mga bruha sa harapan. Ha? Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Ellen. Ayon, lumabas ng bintana, tapos bumaba naman sa puno. Pinilit paliit ang boses ni Ella na magsalita. Ano? Masama pa rin ang tingin nito ni Yana nang lingunin siya. Hindi tuloy siya nakasagot dahil alam niya na ang kabaliwang nagawa. Bumubukas sara ang bibig ni Ella pero walang salitang lumalabas mula roon. Anong klaseng katangahan naman yan, Ella? Malakas sa sinampal siya sa noo ni Yana kaya't napaaray siya tsaka tatinignan na masama. Ang solid ah. Masyado ka talagang padalos-dalos sa buhay. Buntong hininga naman ni Igan. Oo nga. Hindi ba sinabi naman sa'yo ang pananagutan namin? Ano ba kasing problema mo? Si Elena na medyo naiinis na rin. Hindi niya ako naiintindihan. Bumuntong hininga si Ella at saka tinignan ng isa sa mga kaibigan. Sinabi niya na pananagutan niya pero wala rin siyang sinabing kasal. Baka yun ang iisipin ninyo. I mean, pananagutan niya. Then after lumabas, ano nang mangyayari? What if kunin niya sa akin to? Of course, wala na ako magagawa kung nanatili na ako sa poder niya. Wala akong takas basta pumayag na ako sa offer niya. Di rin nakasagot ang mga kaibigan ni Ella pero mahalata ang pag-aalala sa mga ito. Still, delikadong ginawa mo. Mabuti nga't walang nangyaring masama sa'yo. Sana kahit man lang kapakanan ng baby mong iniisip mo. Pangaral ni Yana na naupo sa upuan kaharap ni Ella. Nakapag-isip-isip ako na maayos. Alam ko ng tama't mali. Alam ko rin kung ano mas makabubuti sa akin, sa amin. Kumuha si Elena ng manggang nakita nito sa lamesa. Baka naman ang meaning ng kasal sa kanya ay panagutan ka. Nakita ni Ella ang ginawang pagkuha ni Ellen, kaya agad niyang hinablot ang mangga sa kamay ng kaibigan. Ikaw na nga mismo nagsabi na wag akong umasa sa mga what-ifs. Kinuha ni Ella ang malaking plastic na mangga, doon sa nilid na nakuhang prutas kay Elena. Tinabi niya yan sa higaan. Ang damot ha? Nakangusong bulong nito. Enough.
Alam naman siguro ni Ella kung ano mga ginagawa niya, kahit naman sino. Sino bang magtitiwala sa taong tulad niya? Tukoy ni Egan kay Blake. At least you should try it. Mukha naman siyang mabait. Ginagago mo ba ako? Tinignan na masama ni Ella si Yana. Sabi ko nga hindi. We will back you up if something really bad happens. Ani Egan at tinuro si Yana. Yana is here. Kung malakas at mataas ang pamilya ni Ella, ganun din ang kaibigan nilang si Yana. Yeah. Dahil kung ngayon ka magkakaganto, Ella, baka mas mapaga ang buhay mo at baka buhay ng mga nakapaligid sa'yo. Elena, both of you are already adults. Sana naman matured enough na kayo para gumawa ng tamang desisyon. Yana, kahit nga mga matatanda nagkakamali rin, walang perpektong tao. Duh! Napairap si Yana sa katigasan ng ulo ng kaibigan niya. Ang dami mo talagang pambara, Ella. Naupo na maayos si Ella sa kama. If something bad happened to me, will Yana really help me? I'm not judging Yana's power to help me, pero sino bang tao ang gugustong mapasali sa problema sa buhay ng iba? Nginitian ni Ella mga kaibigan. Ayoko maging pabigat. Sabihin mo, sadyang ma-pride ka lang. Natatawang sabi ni Egan. Ella, may pagkakengkoy ka talaga. Si Yana na inikot pa ang daliri sa sentido. Kaya binato ni Ella sa kanyang katabi nitong unan na nasalo naman ng huli. Anong kengkoy? Ewan din. Tama na nga sa mga harutan. Tinaasan sila ng kilay ni Elena. Like what we said, just try it, Ella. Nandito lang kami para sa'yo. Sinalyapan ni Mr. Kim si Blake na naka-4 sa swivel chair nito habang may binabasang dokumento. Let them in. Agad lumapit si Mr. Kim sa pinto at binuksan yon. Unang pumasok ang 3 babae at kasunod na nga ng mga ito ay ang tauhan ni Blake. Mahahalata ang kaba sa mukha ni na Elena, Egan at Yana nang harapin ang seryosong lalaki sa harapan. Nakitakip ang isang kamay nito sa bibig habang nasa hawak na papel ang tingin. Hindi sila nito tiningnan. Una nagsalita si Elena. We did all our best. Kinumbinsin na namin si Ella. Now can you let us off? Ngayon lang nakita ni Yana ang lalaki na gangalang Blake. Kilala niya ang pangalan nito ngunit hindi ang itsura ng lalaki. Gusto niyang mamangha sa taglay nitong physical na anyo pero di niya magawang ngumiti sa ngayon lalo na't naipit siya ng problema ng 3 to. Kung ako si Ella, sigurado, hindi ako tatakbo sa lalaking to. Jeez, ano ba kasing kaartihan yan, Ella? Ano sa isip ni Yana? What did she said? Maging ang boses ni Blake matalim at baritono. Di pa rin ito inaangat ang tingin mula sa papel na binabasa. Nagdalawang isip saglit si Egan. Di naman nila narinig na pumayag at tumuo si Ella. Umabot sila sa puntong tiralikuran ng kaibigan nila. Alangan namang pati ang pagpapasya nito ay pangunahan nila. Ngunit bago pa man siya makasagot at si Yana nagsalita, she said yes. Napatingin din si Elena kay Yana pero hindi ito nagsalita. Wala silang choice. Wala siyang choice. Mamaya kung di nito magustuhan na may sasagot nila, bigla nitong tapusin ang mga iniingatan nilang bagay. Tulad na lang ngayon, hawak ito ang nakababatang kapatid ni Elena, ang family business ni Egan, maging ang kumpanya ni Yana. Isang mayamang pamilya makakabanggaan nila kung di nila to susundin. Di man ito sinabi ng diretsahan, ngunit base sa mga tauhan nito na pinuntahan sina Egan at Elena, ganito din ang pinalalabas ng lalaki. Sakalang nagtaas ng paningin si Blake. She did? Napasinghap ng hangin si Yana nang matitigang mabuti ang mukha ng kaharap. Wala sa sariling paulit-ulit na nagtaas ng paningin si Blake. She did? Yeah, right. Sirenasan niya pa ang 2 katabi na napatango na lang din. Sa gwapo ng lalaki, nagawa pang umayaw ni Ella. Good. Nakatukod ang magkabala niyang siko sa lamesa. Pinagsalikop ni Blake ang mga palad at doon, pinatong ang baba, tsaka ngumiti. Thank you for this help. Tunay ngang kaibigan kayo ni Ella. Anito at saka, binalingan si Mr. Kim. Send them out. Mr. Montreal, how about my company? Maayos ang lahat, Miss Yana. Agad nawala ang ngiti sa labi ni Blake. Saka maling binalik ang tingin sa mga papelas na nasa table. Now get out. Kim? Boss? How to be a better person? Seryoso ang tono ng boses ni Blake nang tanungin si Mr. Kim. Ano na namang trip ng boss niya at bigla-bigla na lang nagtatanong ng ganito? Don't do drugs? Walang emosyon ang mukha ni Blake nang tingnan ng PA niya. Tingin mo ba nagdodroga ako? Pumorma ang isang malamig na ngiti sa mapupula nitong labi. No, boss. Natawa ng alanganin si Mr. Kim. Di niya alam tungkol pala ito sa sarili ng boss niya. Kahit naman kasi ito'y nagtanong ni minsan
sa kanya ng tungkol sa sarili nito kahit mga ilang taon na siya nagtatrabaho sa tabi ni Blake. Nilakasan ni Mr. Kim ang loob niya at bahagyang sumuko sa mukhang nagtatanong, dahil ba ito kay Miss Guevara? Nakaaniyo ng mas malamig na tingin. Bumagsik din ang peking ngiti ng lalaki pero dito sumagot. Kaya malaki ang porsyento. Natungkol nga ito kay Ella. There is no point on asking you. Salubong ang kilin ni Blake na ilapag ang hawak na pen. Sinandal niyang likod sa swivel chair nito. Siguro boss, just don't be yourself. Maya-may biglang sagot ni Mr. Kim. What? Pinanasan ni Mr. Kim ang malamig na pawis sa noo. I'm just joking, boss. Siguro boss, mas maganda kung di mo masyadong lalamigan ang pakikitungo kay Mr. Guevara at kung itutuloy niya bang sasabihin mawawalan na ba siya ng buhay on the spot. Ngunit wala namang masamang reaksyon si Blake nang tingnan ni Mr. Kim. Go on. At siguro dapat dahan-dahanin niyo muna si Miss Guevara. Slow and gentle, kumbaga. Saan mo natutunan ang mga bagay na yan? Di maipinta ang mukha ni Blake at tinanong iyon kay Mr. Kim. Nahihiyang napakamot si Mr. Kim sa batok. Sa movie, boss. At saka boss, tingin ko hindi madaling mapaamo si Miss Guevara, kaya dapat talaga maging maingat kayo sa bawat galaw ninyo. Aniya pa. Bakit ako mag-a-adjust? Dahil mas maganda kung kayo mag-first move? Eh di boss, para saan yung nauna niyang tanong? How to be a better person? Shut up. Boss, I said shut up. Tinikom ni Mr. Kim ang bibig. Boss, have you ever realized how ugly you are? Nakakairitang mukha mo. Malamig na anito. Napaawang ang labi ni Mr. Kim. Bakit mukha na naman niyang inaatake ng boss niya? Naihawak ni Blake ang dalawang daliri sa nose bridge. Saka nito tinaboy ang PA na si Mr. Kim paalis. Kaya bagsak ang balikat ni Mr. Kim nang lumabas. Binuksan ni Blake ang nasa cabinet ng lamesa niya. Kinuha doon ang isang malit na litrato na naka-frame. Isang batang babae ang nasa litrato. Malaki ang ngiti nito habang may malawak na lobo na nakayakap at ang isang batang lalaki. Awkward ang tingin sa camera. Kailan nga ba nagsimula? Nakita ni Blake ang batang si Ella nung 5 taong gulang pa lamang ito. Masiyahin, makulit at malikot. Matinis din ang boses ng batang babae kahit palagi siyang naiirita. 12 taon ni Blake. Sa mga panahong iyon, isinama lang siya ng ama dahil gusto nitong ipakita siya sa matagal na nitong kaibigan at kasosyo na siyang ama ni Ella. Nung makita siya ng batang babae, palagi itong nakasunod sa kanya na tila buntot. Kahit anong taboy at pagtutulak ang gawin niya, hindi maalis ni Blake si Ella. Hindi siya marunong makihalubilo sa mga tao at wala siyang panahon doon. Di rin naman gusto ng batang si Blake na maging babysitter ng makulit na bata. What are you doing here? Dikit na dikit ang kilin ng batang babae na si Blake na makita na naman ng maliit na batang babae. Napapalapit sa kanya. Play? Hagikik nito kahit walang nakakatuwa. Nang lumapit to sa tabi ni Blake, agad na itong tinulak ng malakas. Nawalan ng balanse ang maliit na katawan ni Ella at kamuntikan pa ang gumulong. Nakita yon ni Blake pero hindi pa rin nagbabago ang walang emosyon nitong mukha. Play! You and me should play? Kahit na mangiyak-ngiyak, hindi tumulo ang mga luha ni Ella. Paika-ika siya nitong nilapitan muli. What the hell is your problem? Play? Tinabingi nito ang ulo at inabot ang kay Blake na hawak na laruang Barbie. I don't play with trash. Galit na tinapon niya ni Blake at saka tinalikuran ang batang si Ella na malungkot tiningnan ng Barbie doll. Pinulot nito yon at tumakbo papalapit kay Blake. Please? Hanggang sa hindi na lang niya namalay na hindi na siya naiirita sa presensya ni Ella. He actually finds her cute. At that time, dahil sa paulit-ulit nitong paglapit sa kanya, kaya't simula noon tuwing dumadalaw ang ama niya, sumasama siya ng kusa. Maraming may ayaw kay Blake. Maging ang mga teenager na kasing edaran ng batang lalaki, hindi siya magawang lapitan. Kung di siya kinatatakutan, palagi naman siyang kinukutya dahil sa pagiging anak niya sa labas. But not her. Palagi itong nakangiti at bumubungis niya sa tuwing nakikita siya. Wala itong pake kahit masugatan o marumihan ang maganda nitong bestida sa tuwing itutulak niya palayo. Pero kailangan mag-aral ni Blake sa States ng buong 16 na taong gulang na siya. Di man niya aminin nakakaramdam siya ng konting lungkot noon na makitang umiiyak na mukha ng batang si Ella. Damdamin na noon lamang niya naramdaman. Maraming nangyari sa buhay niya pagkatapos niyang umalis ng Pilipinas hanggang sumamatay sa aksidente ang ama ni Blake at napilitan siyang pumalit dito dahil siya lang naman na nag-iisang anak na lalaki ng yumaong ama.
He did not came back to the Philippines pero hindi pumapalya ang mga regalo niya kay Ella, lalo na tuwing kaarawan nito. Natigil lang ang mga yon nang magdebu at maging ganap na dalaga na si Ella. Bumalik si Blake ng Pilipinas para sa debut nito pero hindi natuloy ang pagpasok niya sa loob ng mansyon ng mga Guevara na makita si Ella. Ang tangkad nitong Noy hanggang hita niya lamang, aabot na siguro ng balikat. Kasabay ng paglaki nito ay siya ring pagkalmot nito sa kanya. But why? May kung anong damdamin ang nabubuhay sa loob ni Blake na hindi niya mapangalanan pero pinagsawalang bahala niya na yon. Ibinigay niya na lang regalo sa ina ni Ella at agad nang umalis. Di siya apektado na nakalimutan niya. Si Ella, total basta pa naman ito, bata, na makilala siya. He just find her cute and entertaining, pero hindi rin nagtatapos ang lahat. He was 27 and she was 20. Nagsimulang umusbong ang kakaisayahan ni Ella. Nakilala ito dahil sa angking talento pagdating sa pagmamanage ng business ng pamilya. Nasa isang platform noon si Ella habang ini-interview tungkol sa nakuhang award sa edad na 20. Titig na titig si Blake noon. At doon niya lang ito muling nakita. Tulad ng bata pa ito, kumikinang pa rin ang mga mata ni Ella sa tuwing umingiti ng ganon. Nagsalubong ang kilay ni Blake tsaka napahawak sa sariling dibdib. Pagkatapos noon, hindi na niya gustong naialis ang tingin sa babae kahit saan ito magpunta. Kung ano man ang transaksyon nito at kung ano-ano pa. Minsan na nga rin niyang natutulungan ito nang wala itong kaalam-alam. Inilapag ni Blake ang litrato sa loob ng cabinet na agad na iyong sinara. After he realized how much Ella can affect him, he tried to distance himself from her for 8 years. Pumunta siya na iba't ibang bansa at ibinaon ang sarili sa trabaho. Not until someone reported him about Ella's location at that time. At a bar? Agad na di naging maganda ang timpla ni Blake. Di pa niya nakikita at narinig na pumasok at nagliwaliw ang babae sa isang bar. Puro lang naman ito trabaho at pahinga. Kahit nasa kalagitnaan ng meeting, tinigil na ni Blake iyon. Inutusan niya ang secretary na ito na muna ang mag-handle sa meeting. Tumayo siya at nagmarcha na paalis. Wala ding nagtaas ng tingin para tingnan ang mukha niya. Paglabas ng kumpanya, kagad niyang tinungo ang itim na sasakyan. Pabalagbag niyang sinara ang pintuan ng kotse at saka mahigpit na hinawakan ng manabela. Binuksan niyang itaas na botones ng polo at tinaas ang manggas noon hanggang siko na nagiinit sa inis. Pinaharurot ni Blake ang sasakyan patungo sa location ng bar na pinuntahan ni Ella. Mabuti na lang nasa Pilipinas siya ngayon. Matagal at matraffic ang biyahe kahit nawalan siya ng pasensya at nilakad na lang ang lugar. Padilim na bago siya makapasok sa maliit at pipitsuging bar. Seriously? This place looks disgusting. Pumunta siya sa gilid ng dance floor at balak sanang hanapin si Ella nang may bumati sa kanya. Isa yon sa mga naging kaibigan niya noong college. Binigyan lang siya nito ng peking ngiti. Ni Blake sa katinanguan. Hi! Hanggang sa mahagip ng palingin ni Blake ang babae na hinahanap niya. Medyo pagyawang-gewang ang lakad nito nang marating siya. Dumakon tingin ni Blake sa suot ni Ella. Bahagyang nakikita ang dibdib nito dahil sa hindi maayos na pagkakabotones ng suot nitong puting polo. You are so handsome. Nakakaakit ang itsura ng babae sa harapan, kaya pinigilan ni Blake ang sariling hablutin to at ilabas para itago sa mga lalaki nakatingin sa paligid. Nangisi si Blake. A kid? Natawa siya na mahina na makitang mas lalo pang namula ang mukha ni Ella dahil sa inis. Nawala lang ang saya sa mukha ni Blake nang lumapit ang lalaki dito at nagpakilala bilang college friend niya. Itinulak ni Blake palayo ang lalaki, tsaka hinapit ang balingginitang katawan ni Ella. Tinitigan niya ang mukha ng dalaga. Nangahalina ang tingin nito, lalo na ang labi ni Ella na panay pagbukas-sara. Kaya hindi napigilan ni Blake ang sarili at agad tinagman ang matamis na labi ni Ella. Mahinang napaungol ang babae sa bisig niya, kaya't mas nabuhay ng libido si Blake. Ngunit bago pa tumaas ang kamay niya sa dibdib ni Ella, pinigilan siya ng dalaga. There is no such thing as a coincidence. Noong mga panahong yon, sinundan niya mismo si Ella. Kilalang kalala niya ito at di niya kayang kalimutan ng babae. Kahit ibang lalaki malapitan ito ng mga panahong yon, sinisigurado ni Blake na handa niyang habulin si Ella palayo. Hinilot ni Blake ang ulo sa naalalang tagpo nila ni Ella.